Yun. Hello guys, hello kagikadas and welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. And this time kasama ulit natin si Migs. Musta? Hello. Hello. Yan, medyo okay na yung audio mo ngayon. Okay na. Parang it felt like an eternity since last episode ko. Oo nga, So, dito yun, pero mga 2 buwan pa lang nakalipas ata. mm-mm, Hindi naman super tagal. mm-mm. Sige. Lately no, marami tayong puros wrestling content yung napag-usapan natin. This time naman siguro maiba naman tayo ng konti since actually later on siguro pag-usapan natin ulit ng WrestleMania. Siguro post WrestleMania na lang tayo. But more likely than not ibang topic naman na pag-usapan natin since we want to discuss everything under the sun, and one of the topics that we really want to discuss right now is all about Gundam and Gunpla, everything under the sun about Gunpla and Gundam. So Big, sige. Unahan na muna kita ng tanong. What made you take the hobby of Gunpla and Gundam building? Ako kasi before medyo matagal na history to. So basically nagsimula yun as in bata pa ako. Hindi pa sikat yung Gundam noon. Wala pang Gundam Wing. I mean hindi pa sikat dito hindi pa ganun kasikat dito sa Pilipinas. So wala pang Gundam Wing yung time na yun. So it's before 1998. That is I think around early 90s. Binilhan ako ng tito ko noon ng yung Lolo Gundam na basic, yung basic na nakalimutan ko kung anong, hindi siya HG pero medyo malaki-laki rin siya. Tas Lolo Gundam yung unang Gundam ko talaga or unang Gunpla ko. Tapos ang kulay niya lang noon is red, blue, tsaka white, pero hindi siya saktong-sakto dun sa yung sa mga parts yung mga parts niya mismo, talagang pipinturahan mo siya and hindi siya fully posable like nung mga Gunpla ngayon na kahit HG lang maganda na yung articulation. So yung time na yun yun yung una kong Gundam. So naging interesado ako doon. Hindi ko nga siya love kasi nung kailangan ng mighty band tapos mabagsak mo nagkakalas-kalas or nasisira. So ang hirap yung laruin as a little kid dun, medyo struggle yun for me. Pero nung nakakita kasi yung tito ko rin na yun, meron siyang magazine ng mga model kits from Japan. So basically nakita ko na andun yung Gundam, so it parang naging interested na rin ako. Then habang tumatagal, kasi dati nung 90s, yung mga basic na model kits, parang sobrang mura lang nun, lagi nakasale. So kapag pag nasa mall kami, wala kaming pera pambili lang, let's say ng X-Men, na sikat na sikat nung time na yon. So para may mauwi ako or meron akong laruan na mabibili sa toy store, yung Gundam ang pinapabili sa akin kasi laging nasa sale, tapos laging mura. So doon nagkaroon ako ng yung mga maliliit na diorama ng RX-78 kasama yung Dome tsaka yung I believe yung Ziyong yon. So may diorama silang ganon. Tapos meron din akong kalimutan ko Dome ata. Yung basta yung mga Universal Century na model kits, yun yung mga unang Gunpla ko. Tapos parang lalo lang sila solidify nung dumating na yung Gundam Wing. Yun. Sa akin naman, dito, later on lang ako nakapasok ng Gundam, pag-build ng Gundam. Actually, lately lang, nagsimula lang ako SDEX. Tapos, later on, nung naregalawan ako. Nalason na. Actually, yung first talaga na binild ko na Gundam, except for the SDEX, was the MG Gundam Barbatos na regalo sa akin ng birthday ko. Galing pa kay Ice yun. So, then, later, actually, binuo ko lang siya ng isang gabi. Halos isang gabi ko lang siya binuo. Then, sobrang nastigan ako. I can relate. and then later on,
Sabi ko, nabilan ako ng Gundam. Sige, ano ba yung pwede ko pang bilhin? Later on, nakabili ako nung RG 2.0 ng RX-78 2 Gundam. Yun yung dito, compare kasi nung sa RG 1.0 ng RX-78 2. Ito, parang ang build niya is para siyang maliit na para siyang ito PG Unleashed ng RX-72 in 1:144 scale. So sobrang wow, ang ganda ng articulation pati nung nung build niya. Ang problema lang is that sobrang liit ng parts. 1:144. So parang Yes. yun yung problema sa RG and HG na sobrang liit ng parts na talagang pag nawala mo yung isang part, nako, problema na ito. Saan mo hahagilapin? Kasi RG parang bumili ka yung RG parang na siya sa mga hindi masyadong nagko-collect pa ng Gundam. So yung RG or real grade, yung mga parts na sobrang detailed siya, as in merong mga parts na kinakabit mo sa loob para mas maging mas maging Posable. So para siyang mini master grade. Yun nga yung binibenta sa amin dati ng mga sales people sa mall. Kunyari bibili ka ng Gundam, sasabihin sa'yo, huwag ka nang bumili ng HG, RG na bilhin mo kasi para ka na rin nag-master grade yan, mas maliit nga lang. Oo. Pero 'di ba, yung mga master grades dati medyo na disc screw, nilalagay po ng screw sa loob eh. Screw, oo. Ganun yung master grade ko na G Gundam tsaka Shining. Pero pareho pala tayo, meron din ako. Ito, may God Gundam ako dito na MG sa likod. Ay, babalik din sa akin. Matanong ko lang, no? Ay, maano ko lang. Yung, di ba yung binigay sa'yo ng tito mo na, tama, tito mo, no? Binili sa'yo dati na, Lolo Gundam or yung RX-782 na Gundam na depintura pa, di ba? Alam ko meron ng for the 50th anniversary ng Gundam franchise, nilabas rin ata nila ulit 'yun. Alam ko meron 'yun eh. Yung Gundam Revive. So, basta sa akin almost hindi siya 1/144, 1/100 yung sa akin kasi ganyan siyang kalaki. Hindi siya kasi laki ng mga mga HG na ganyan lang. Mga ganun siya kalaki. Oo. Pero hindi hindi nga siya ganun ng scale, mga 1:1. 1:144 pa rin yung yung scale niya. Although you say 1:100, no? Parang very rare na yung makakita tayo ng ganung gunpla na ganun ng scale pero hindi na yung detail is lang, sobrang simple lang. Yes, natapon ko. Ang tagal na kasi doon, natapon ko yung kahon. So pero yung Gundam itself nandun pa sa bahay namin. So pag nakita ko, I can upload a picture din. Pero wala na siyang antenna. Then yung kulang na rin yung mga weapons niya kasi nilalaro ko talaga yun nung bata ako eh. So nakuha ko siya, I was siguro mga 3 years old ako. 4 years old. And then tito ko pa yung nag-assemble nun. So mahilig talaga ako sa robot maski nung bata ako. So pasok siya sa category ng mga gusto ko nun, kaya nilalaro ko talaga siya. Pero 'di ba, common sa atin sa Filipino kids, millennials ngayon na nakapasok sa Gundam or Gunpla is that ang entry point talaga nila is Wing Gundam. Yes. Kasi yun yung unang pinalabas sa GMA 7 before. Nung tayo, around elementary time. Yeah. And pero 'di ba, sobrang alam mo yun, kung titignan mo kasi yung story ng Wing Gundam, parang ewan ko kung masasabi ba siyang coherent or something, pero hindi na natin ganong tinignan yun eh, yung story itself. Wala tayong paki doon dati, pero pag looking back ngayon, hindi ko siya maraming magalit na, baka may magalit sa akin na Wing Boys dito, pero hindi yung tama kayo, yung story niya hindi ganun ka-cohesive. As in, talaga, may times na kakapain mo.
Or ikaw Oo. na mag-iintindi rin minsan. Well, ang talagang ano lang natin doon sa story ng talagang it factor lang talaga ng Wing Gundam is the mobile suit itself. Yes, tsaka Diba? yung mga poging, Pogi. mga poging lalaki. Oo. May boy band era. Yung mga poging lalaki talaga ang selling point nun eh. Nata- Actually, maraming ang mga babae nagkaka-crush sa mga doon, sa mga Mga characters. wing boys. Wing So, boys. Oo. tsaka, first time kong makita, kunyari, nasa manga store tayo. First time kong makita, sa shoujo section, may poster ng Wing. may poster ng Wing Gundam. Tapos, parang nasa likod lang si Wing Gundam, tapos si 5 boys. Andun. So, talagang meron din siyang pang-akit ng mga female fans. Hindi Female. lang yung hindi lang yung mga male fans ang niya, ina-attract niya. Oo. Pero yun, don't get me wrong, gusto ko ang Gundam Wing. So, isa siya sa mga Gundam series na gusto ko pa rin, hanggang ngayon gusto ko pa rin i-rewatch. Pero syempre, kahit gusto ko yung Gundam Wing, syempre mas mahal ko si G Gundam tsaka si Gundam 00. So, yun talaga. You can Sige. change my mind on those two. Sige. Tarito, kasi tarito, no, can we separate, hindi natin masiseparate kasi yung Gundam and Gunpla because they come in interchangeable. They come in handy. Handy eh. Parang lang yan Super Sentai sa sa mga laruan nila. Oo, totoo. Actually kasi tarito, di ba? Yun nga, since Gunplas are the product and then yung part of the marketing strategy ng Bandai is to make the series out of those toys, 'di ba? And ang ang naisip ko lang dito is that gaano ba are the toys ba kailangan bang maganda ba siya, or sabihin natin na does the anime help sa tingin ba it helps with the sales of the toys, or Gunpla can stand on itself, wala na yung mga yung mga anime na napapanood natin? Ako for me talaga in the recent years parang talaga they go hand in hand talaga. Pero sa simula naman talaga wala naman tayong Gunpla eh. So anime talaga ang target. Anime talaga nag-originate ang Gundam eh. Ang una nga nilang toy is like yung kagaya sa Voltes 5, yung galing sa Poppy. So hindi talaga siya model kit na binubuo, as in buo na siya pagka binili mo. Die-cast pa, di ba? So yun nga, parang blessing in disguise na rin. For me, blessing in disguise na nag-fail yung initial run ng Gundam. Tapos, nung sa rerun, naging okay siya din nung gumawa ng unang mga model kits, sobrang naging hit. Tapos yun, parang naging staple na sila. Parang na silang tag team, kumbaga. So, kung may bagong show, syempre may mga bagong model kits. Pero syempre dapat, for me, ang napansin ko, kailangan maganda or maganda ang design ng mga model ng mga mobile suits. Oo, isang example na nakita kong parang sobrang bihira ako nakitang model kit is yung Turn A Gundam. Oo. Sobrang naiiba yung itsura nila. Parang instead ng V-fin sa noo, may bigote siya, no? May mustache. So, parang once or twice pa lang ako nakakita nun. Tapos, nung high school tayo, sa Fairview yun yung nagbebenta ng model kits. Nakikita ko siya lagi. Parang siya na yung pinakamurang Gundam sa lahat na nakikita ko. Ayoko na mabilin kasi ayoko ng itsura niya. Pero, ngayon isa na siya sa mga pinakamahal, ay di naman sa pinakamahal, pero alam mo yon, very rare mo na siya makita ngayon. Oo. Pero isa na rin siya sa mga hinahanap ngayon ng maraming collectors kasi because of its unique design. Saka maganda rin yung story ng Turn A Gundam eh. Din eh. Kailangan mo talaga makuha yung for me, kailangan ma-satisfy mo yung both. Maganda yung story, compelling yung mga characters, and maganda rin yung mga design ng mobile suit. Kasi let's say sabihin natin,
Yung After War Gundam X. Ah, yeah. Ang ganda ng mga Gundam nila. Maganda yung Gundam X, Double X, pati yung ano Ah, yun, yung Airmaster. Tapos Airmaster ano pa sa yung isa? Leopard. Yung Leopard. Leopard, Oo. oo. Tapos mukhang Epion yung dalawa. Oo. So, okay naman yung Gundam kung tutuusin. Pero, dahil hindi nag-hit yung, hindi Yung nag-hit story. yung series, Mm-mm. parang sobrang bihira din ako nakakita ng Although mas maraming nag-exist na, na Gunpla si Gundam X. Pero, isa siya sa mga rin, bihira. Lalo na outside ng Gundam X, Double X, or ano yung merong field na Gundam X? Alam ko Di ba Gundam. tatlo yung variation nun? Yung sa Ah, gitna. Oh, nakalimutan ko eh. nakalimutan ko na rin kung yun eh. Akala ko lang Basta talaga. outside doon sa tatlo na Oo. yun, bihira ko makita yung mga supporting Gundam nila. Oo. Pero Yung ngayon, supporting characters. pero ngayon kasi dito sakto kasi na 30th anniversary na rin ng Gundam X. Gundam X. So may Oo. mga reprints na sila ng Airmaster. Kasi yung mga mga yung second units eh. So Mm. even yung actually ito meron nga akong Gundam Double X dito sa likod ko eh. Nakikita mo. Yun. Double X. Double X. Oo, dyan, nandyan. So, yun. Pero for me, no, Pero- yeah, sige, go. Hindi, pero sa akin for me, although commercially, sabi na nag-fail yung Gundam X, nung pinanood ko naman yun, nagustuhan ko rin naman. Oh, maganda yung story ng Gundam X. Actually, lang, parang hindi lang siya nabigyan ng magandang, hindi lang siya nabigyan talaga ng opportunity for the Japanese audience pa nun. Pero yung overseas audience, nagustuhan nila story ng Gundam X. Or kasi baka may may hangover pa sila sa mga Wing Boys nung Oo. time na yun. So, medyo hindi siya pumatok. Mm-mm. Sige. Tanong muna kita. Ano yung mga top mo na hindi, mamaya muna yung siguro series. Ano yung mga mako-consider mo na holy grail for you? Ano yung mga gusto mo pang ma-obtain na gunpla units or mobile suits? Model kits. Model Ang hirap kits, yeah. yan kasi as of the moment, nag-stop ako sa pag-connect ng model kits. Mm. Basically sa bahay kasi since 2020 meron pa akong mga unbuilt na Dami model pa. kits. Oo, madami pa. Dami pang backlog. So medyo mahirap. Pero ako top 5 na holy grail. Mm. Medyo bias ako kasi dahil favorite ko nga si Gundam 00. Mm. Siyempre gusto ko ng perfect grade na Exia, which is my all-time favorite Gundam. Mm. Tapos, syempre, kahit master grade na 00 na may GN sword. Mm. Tapos, actually, puro variant ni Setsu na to. Oo. 00, master grade na 00 Quanta. Mm. Tapos, ito meron ka nito eh. God Gundam or Burning Gundam na RG. Meron na ako yan. Since second favorite ko si Dobon. Mm. Tapos, yung last ko, ano pa ba yung inaasam ko before? Siguro sa akin, yung Gundam Unicorn na may destroy mode, tapos yung unicorn mode niya, na nababago-bago. Kasi alam ko pwede yun sa sa RG. Sa RG pwede siya. Sa HG bawal eh. Oo. Pero medyo careful ka lang dapat sa RG ng unicorn. Actually meron ako niyan kasi medyo flimsy yung ibang parts niyan eh. Lalong-lalo na yung clear parts na yung sa internal frame niya. Naku, delikado lalong na sa braso. Adaming napuputulan ng parts diyan. Dahil doon. Kaya yun din, kahit sabihin natin na yun dati akala ko pagka bumili ka ng Bandai, goods na. safe ka na lagi. Oo. Pero kailangan mo pa rin talaga maging extra careful. Let's say for example, meron akong Gundam na binubuo, nakalimutan ko kung anong Gundam yun. Basta naputol yung color blue na part. Kasi yung color blue niya, yung parang pagka nabend mo ng konti, Snap. nabumuti o nag-snap. Discolor So agad. nag-snap siya. Stress Tapos yung marks pala. pagka may maliliit na clear parts, Yun. minsan pag nahulog, di mo na makikita. Let's say for example, yung sa
um, Double O Quanta na HG. Meron siyang clear part sa likod ng ulo niya. Nalaglag ko sa bahay. As in, um, nalaglag lang. Tapos hindi ko na makita kung nasa. Hindi ko na siya nakita ever. So wala siyang clear part sa likod ng ulo niya. Hirap nun pag nawawalan ka ng parts. Parang isipin mo, paano ko ba makukumpleto? Paano ko pa mabubuo to? Di ba? Tsaka yung yung kunyari, lilinisin mo, tatanggalin mo yung dust. Oo. Ingat din kasi ako yung i-adjust ko lang dapat yung antenna ng ground type na Gundam. Nabali. Ay, oo, yung sa ATMS unit. ATMS team. Ayun, gusto ko rin yun. Gusto ko mamaya sa series. Oo. Sige, ako naman, siguro ang makukonsider ko na gusto ko talagang makumpleto yung Holy Grail. I want yung gusto ko, alam ko marami na collectors na kompleto nito, but for me, I want to complete lahat ng variants ng Wing Gundams. Yung MG actually. Ngayon nga magkakaroon ng reprint ng MG Ultron Gundam. So so hindi lang kay Wing, hindi lang Gundam ni Hero. So lahat ng Gundam dun sa series. Oo. Kasama ba dyan Tolgis? Yung 3 Tolgis. Pinag-iisipan ko may Epion na ako na RG So parang gusto ko rin, pero basically muna makompleto ko muna yung sa boy band. And then second is yung HG ng actually meron na yun, makompleto ko rin yung G Gundam. Actually ang wala pa, di ba? HG madali na lang yan ngayon. HG. Meron ng pero meron lang nirelease ang problema naman kasi sa G Gundam ngayon yung God saka yung yung Shining, meron silang HG na HG na regular release. Pero yung Maxter, Rose saka yung Dragon Gundam P-Bandai. Parang ang hirap po. Hirap tiyempo ang pamandig ng release ng mga P-Bandai. Sobrang mahal pa Ganyan yung yun yung prinsipyo ko minsan sa comics. Yung pag kunyari 4 yung kinokolekta kong volume niya. Yung 3 nakuha ko on a bargain. Tapos yung isa, hindi ko makita. Tapos nakita ko kunyari around 1.5, 1.2. Bibilin ko pa rin yan for the sake na makompleto. So, gano'n na lang din gawin mo. Budget anyway, sige. Marami naman nagbebenta dyan siguro. Kaya makakabili rin tayo niyan. Apa ba? Siguro. Wala na rin ito na lang siguro. Ako, kahit siguro isang Perfect Grade Unleashed lang na New Gundam. yung bago. Yun yung either yun or yung PG Perfect Grade Unleashed ng RX-782. Maganda yun. Not bad. Oo. Tik na yan. 40 milyong Perfect Grade Unleashed ng New Gundam. Ako yung XC nasa 20 billion dati, pero ewan ko ngayon kung magkano. 17K ata. Ang extra. 17K. Oo. Kasing presyo na rin ata niya yung yung Perfect Grade Unleashed ng RX-78. Yun. Sige, speaking matapos na tayo sa collection, no. Wag tayo magkwento kung ilan na yung backlogs natin. Alam ko marami tayo pareho. Pero ako kumpleto ko yung Wing Boys. Hindi ko lang siya ma-post kasi 2 na sa backlog pa. Buti ka pa, kumpleto na yung HG mo ng Wing Boys actually ako rin, meron ako Wing Boys, kumpleto ko rin yun, HG. Kaso sa backlog pa Oo. Clear version pa yung lahat na yun. Nag-sale kasi sa last year sa sa SM North. Yun. Sige, mapunta tayo sa series. What's your sabihin nating favorite Gundam series mo na napanood na? Sige. Iniisip ko na ng yung pang 5, then pang 1, pero baka kasi may makalimutan ako. So, unahin na natin yung top 1. So, top 1 na kaya kong ulit-ulitin na hindi ako nagsasawa is Double O. So, sobrang favorite ko ang Gundam Double O. I think, for me, sa lahat ng Gundam, siya may pinakamagandang istorya.
Mhm. Siya rin yung may pinaka mga magandang pogi din yung mga protagonist. So Oo. pogi sila lahat. Tsaka hindi though yun nga, may similarity sa Gundam Wing yun, yung story, pero parang mas refined na and mas well explained na. Mm. Tapos, parang walang tapon dun sa dalawang season eh. Huwag na natin pag-usapan yung Movie. yung movie kasi medyo lumayo sa Oo. sa totoong bagay eh. Pero okay, watchable naman yung movie. So pero Mm. maganda pa rin siya. Then pangalawa is G Gundam. Chicken. So yun talaga favorite ko G Gundam ever since nung elementary pa tayo, Mm. which is favorite na favorite ko si Domon, pati yung Shining Finger and eventually yung God Finger. God finger. Eh, Buti Tapos walang Philippine Gundam, no, kundi Dirty Finger yung oo, labas. kala ko Carabao Gundam. Carabao. Carabao. Oh, Mexico nga merong di ba? Tequila Yung Tequila Gundam. Gundam, oh. Tapos biruin mo yung naunahan pa ng Mandala Gundam yung Bolt Gundam na magkaroon ng release. Mm. Busy. Natawa ako doon sa isang yung sa Netherlands ata, yun yung windmill na Windmill, Gundam. Kaya oh. siya nakapasurvive kasi nagtago siya. Nagtago siya sa wind. Pangit. Pero one of the absurd anime Gundam series na napanood, but it was the series that really saved the Gundam franchise. Oo. Tapos, ang pangatlo ko is Gundam 8 MS Team. So, Yeah. Maganda yun. sobrang kaya ako siya favorite dahil yun nga, may love story ni Shiro tsaka ni Aina. Pero, gusto ko siya kasi walang overpowered shit Mm-mm. na wala, talaga, para kang nasa Vietnam War Yes, na oo. hindi kayo mag-realize sa mga new type, as in talagang more on combat strategy and yung guts and wits lang talaga ng mga bida. Sobrang grounded ng story ng 8MS team. Saka hindi magically naaayos yung mga Gundam nila. Let's say for example, isang Gundam na ground type na putol yung ulo. Dung sa next episode pinalitan siya ng ulo ng GM kasi parang walang replacement pa ata. Tapos yung Easy 8 nung wala ng weapon, pinuntol yung kamay kasi lampas-lampas dun sa goof. Well, sobrang realistic kumbaga kung ano yung the situation itself during kung ano yung makikita natin in a conventional war, 'di ba? Ganun talaga nangyayari. Anything goes. Sige, yun na yung mga Yung fourth. Meron akong dalawa pa na top 5. So yung fourth, no-brainer yan. Siyempre, fan ako ni Kira Yamato at ni Atron Zala. So, Gundam Seed yun. So, favorite ko dati. Noong time na yun, nung high school. So, parang first time nagkaroon ng story sa Gundam na dalawang mag-best friend naglaban or nag-away. So, maganda yung best friend rivalry nila. Tapos, syempre, may love story na akala ko una si Flay yung makakatuluyan ni Kira. Pero nakikita ko doon sa mga, di ba, wala pa masyadong internet nun eh. So nakikita mo sa mga posters or sa mga text o sa text ba sa stickers. Oo, sa text. So nakikita mo bakit si Lacus Flay yung kasama lagi ni Kira jowa ni At. Yung pala ang makakatuluyan ni Atrans si Cagali. Si Cagali, oh. So ayun, Gundam Seed, tapos syempre maganda yung Freedom Gundam. So yung Freedom Gundam talaga, yung Strike tsaka yung Freedom, binili ko pa yung yung parang beginner level na model kit niya noon. Kasi gusto ko siya. Tapos lastly, sabi ko na sa inyo, hindi ako hater. So syempre, kasama sa top 5 po yung Wing Gundam. Since yan yung kinalakihan ko na Gundam na talaga na may anime na pinanood natin na sinubaybayan natin thoroughly na kahit trash yung ugali ni Hiro Yui sinundan pa din natin. And
parang ano lang, maganda pa rin naman siya, though ano lang, parang ginawang hot potato yung Wing Zero na pinagpasa-pasa. Oo, actually. Pati yung, kasi kasi nakakaprito naman kasi ng utak yung zero system eh. Oo. Eh, yung Epion, ganun din eh. Kaya Oo. hindi ko magets ba't sila nagpalit. Sino parang ano nga eh, parang sino kaya nga ano, mas nakakaprito ng utak, si ano ba, si Wing Zero ba or si Epion? Or si Epion. Oo. Oo. Okay. Ganun ang ano nila. Siguro Yun ako. ang top 5 ko. So, sorry Yeah, IBO fans. Hindi ko, ah, napanood ko IBO pero hindi ganun siya kataas sa list ko. well, sa list mo, oo, na hindi siya part ng ano, pero sa list ko part siya ng ano, ng aking ah siguro maka-consider ko na top 5, pero in any order na lang siguro sa akin. Yeah, comes to mind siguro. Yeah, pero tayo I can say Wing is part of my top 5. Gundam top of my top 5. Siguro ang papasok ko na lang yeah, IBO, in Iron Blood Orphans. Nagustuhan ko siya because of sobrang ano rin ng story niya eh. Dito yung situation ng mga ano child Child weapons. child weapons tama. So yun, apa ba, yeah, I can also, kaya ko ipasok ang double O. Iniisip, yeah, I can also say GCOX na Ay, hindi ko na papanood dyan. Oo. recently na gandaan ako sa story niya because it's in ano eh, parang alternate UC timeline. So ang nangyari is, ang twist nung story na yun is that what if hindi si Amuro ang nakakuha dun sa RX-78-2, kundi si ano Char ang nakakuha. Yun ang ano nun. And then ang kakaiba rin naman dito sa story sa anime sa Gundam series na to is that nagkaroon ng ibang design ng mobile suit units because the Sunrise parang nagtandem sila with Studio Kara, which studio na gumawa ng studio which was handled by Hideaki Anno, the designer or the creator of Evangelion. So kaya mapapansin nyo, mukhang Evangelion yung mga units doon sa sa GCOX. Mas payat, diba? Mas payat. But yun nga, meron ako ditong GCOX na high grade, and as I can say, maganda yung design kasi napaka stable, and ang ganda ng articulation niya, napaka-dynamic ng mga poses niya. So yun. Siguro notable mentions na lang siguro sa akin would be, di natin sinama yung movies, no? Actually, sabi ko yung yung original Gundam, pero yung Gundam the Origin. Maganda yon. Ako Char's Counter Attack. Ayun, sa movies, Char's Counter Tsaka Attack. F91. F91 yung unang-una ko palang Gundam na napanood kasi pinanood sa akin ng tito ko. Tito ko kasi before is animator siya. So siya nagdodrawing ng mga cartoons. So nakakuha siya dati ng mga anime na yung mga ginagamit na mga parang hindi ko lang inspiration or sample. So napanood ko yung F91 without subtitles. So yun, kasama yun kaya ako na further na-addict or nagustuhan ko yung Gundam dahil din doon. Pero ang liit lang ng units ng F91 eh, no? Oo, yung HG ko nun, ganyan. Meron rin ako nito, liit nga eh. Tapos yung MG ng F91, parang kasing laki lang rin siya ng actually, pag magkasing laki sila ng MG ng Shining. Or konting difference lang. Pero yung HG niya, ang liit So, sobrang liit. HG, ang liit niya. Ang liit niya, pero sobrang liit. Yun nga, sa anime, maliit naman talaga yung F91. Apa ba? Tapos,
maganda rin yung maganda rin yung ito, Hathaway. Mobile parang Gundam si Hathaway. Hathaway. Oo. Ganda rin siya. So parang for me no, inaabangan ko nga yung 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 second movie, yung Mm-mm. basta di ko na ma-pronounce yung title. Maganda kasi ito galing siya sa di ba? Light novel, yung story ni Mm-mm. ni anak ni Bright Noah, Hathaway Oo. Noah. Then andun rin siya sa andun rin siya sa Charles Counterattack. Mm-mm. So, yun. Hindi pa ganun ang buhok, hindi pa ganun ang kulay ng buhok niya. Ano nga ulit yung tama, yung Charles Counter-Attack. Charles Counterattack. Oo. Tapos sa pa ba? Yun na siguro yung mga ko. Note. Yung original na Gundam na na series talaga. Ito yung tinry ko panoorin yung tatlong movies nun. Yung tatlong movies. Hindi ko masikmurang panoorin kasi sobrang concise sobrang abridged niya to the point na parang hindi mo makikita yung maiinis ka kay Amuro. Tsaka I think may factor din na dated na yung animation. So, totoo. medyo na siya. Sa ngayon, medyo kailangan mo ng matinding tiyaga para panoorin. Pero yung kagandahan kasi nung siguro mapunta na tayo sa story, no? Our theme ng Gundam itself, no? Which is relatable ngayon kasi nakakaranas tayo ngayon ng gera, no? Hindi ko pala sinama yung seed pala sa ko sa top. Pero okay lang yan. Yan, sige, mabalik tayo sa usapan, no? Common na yung common theme of Gundam stories is they're in a war. Their setting is in a war, no? Sa tingin mo ba na diminish ba ng Gunpla yung overarching theme ng stories ng Gundam, the Gundam series na napanood natin? Kasi kung iisipin mo, the Gundams na kino-collect natin, binibuild natin are considered as, in their world, considered sila na weapons of mass destruction. I think hindi naman. Though, lalo na yung kasi ako before, nagsimula ako mag-collect talaga ng model kits before watching the actual series or cartoon. So, basically, akala ko dati kalaban ng Gundam, mga aliens, which is napanood ko yung F91 na movie, which is bata pa lang din ako noon. So, akala ko si Caruso, si Iron Mask, alien siya. So, hindi ko siya inisip noon na na tao silang nagpapatay. Diba? Pero yun nga, no? Para kung iisipin mo, napaka if we go beyond with the if we go beyond with the builds, yung mga laruan, no, when we concentrate on the story itself, makikita natin na there's parang gera talaga yung there's a conflict between civilizations, kumbaga the space humans settling in space versus humans settling in Earth, 'di ba? So parang isip mo na somehow it's similar with what we are experiencing now, na may mga gera na nakikita natin, no? So if sa tingin mo ba na dito yung we as humans talagang there will always be conflict na or wars as long as na we are living here on Earth, na dito experience experience these kinds of scenarios? Sa akin hindi maaalis na magkakaroon ng conflict, lalo na sa hanggat may mga greedy na may mga greeding tao. And tayo rin as a
as citizens of, let's say, our nation. Mm. Kung kunyari, hindi tayo natututo sa mga nangyayari sa atin. Let's say, for example, dati, you've already overthrown a dictator, tapos inulit nyo na naman. So, binigyan nyo Oo. na naman ng chance. Mm-mm. Tapos, ayan, kunyari, bumagsak yung economy natin because of a certain president. Tapos, ayan na naman, gusto nyo na naman iboto yung, yung anak niya or kamag-anak niya. So, talaga, hindi maalis yung mga conflict hanggat we as citizens of the world or Mm. mga tao, hindi tayo matututo dun sa mga previous lessons or previous experiences na nangyari sa atin. Yes. Sabi nga sa pinakamagandang quote na nabasa ko sa Gundam, yung sa movie ng Gundam 00. So dun sa after credits niya, ito dapat iniintindi to ni Donald Trump eh. So Oh, peace totoo. cannot be kept by force. Mm-mm. It can only be achieved by understanding. Yeah, tama. Tama. I fully agree with that, no. And yun nga yung nakikita ko rin na na dito yung lessons kumbaga ng Gundam series in general, no, is that conflicts dito, you can use force dito sorry hindi, you cannot use force as the only method. Violence doesn't solve anything. Wars only generate more pain, more casualties, more destruction, 'di ba? And I think yung overarching theme ng Gundam, besides with the mobile units that we love, no, is that we need to learn how to understand each other. And dito, Oo. yung tama nga yung sinabi mo rin kanina na dito, and yun nga yung quote mo, sobrang sakto nung quote na sinabi mo no. We cannot solve anything if we just resort to violence and di ba? Violence doesn't solve everything or anything. Yes. And it's important rin na dito, these kinds of things, no, na yun, napapanood natin sa Gundam series, na any Gundam series and any other anime that pertains to war, no, na or other dito, dapat nakikita natin yung lessons beyond the entertainment value na nararanasan natin or na-experience natin while watching those those media. Kasi Yes. mahirap yung nanonood ka lang na wala kang nare-realize na lesson, kumbaga. Yes. Yun nga ito lagi ko nakikita, lagi ko naririnig to over sa mga hindi fan or sa mga non-anime or non-comic book fans na ano ba yung napapala niyo sa panonood yan? Puro violente lang or puro sakitan lang. Hindi yun. Totoo. Hindi yun yung message na gusto naming makita. Yung kunyari dyan sa Gundam 00, hindi naman tinuturo na makipagpatayan ka or ubusin mo yung lahi ng mga kalaban mo. Oo. Ang moral lesson diyan is yun nga, yung sinabi ko kanina, yung peace hindi siya ma-achieve ng pwersahan. Kailangan yung ma-understand ang each other. Hindi yung pepwersahin mo lahat or yung use violence and yung weapons of mass destruction to achieve peace. Hindi. Forced yun. Kumbaga parang ka lang din, para ka lang ding naging Nazi or yung parang fascist. Oo. Yung sinasabi yung lalo na tong mga Pinoy na itong mga Pinoy na gusto nila ng ruling by the iron hand Fist. daw. Iron Fist. Iron Fist. So yung nga simpleng batas, hindi kayo makasunod yung pakaya. Tapos pagka nangyari na, reklamo kayo. So, di ba? Totoo. Yun nga, sabi, the messages naman, dito,
yun, sabihin na lang natin na clear talaga yung messages ng pinapakita ng mga Gundam series, no? Na na yun nga, conflicts, war, violence just only adds up to the pain that both parties could or are will experience. And yun nga, it doesn't benefit the both parties. What can we do is that we just settle things peacefully without any walang Hindi patayan. pwedeng pag-usapan. Pwede naman pag-usapan mga bagay-bagay. Oo, Oo. totoo. 'Di ba? Ano pa ang siguro pang tapos na lang, no. Napapansin ko lang sa sa mga nako-collect natin na gunpla natin, no, na nasa backlog natin and whatever, no, nasa collection natin ngayon, is that lahat ng mga kino-collect natin is with sentimental value because yung mga kung ano yung na-collect natin, yun yung mga pinanood natin. Mm. So, Yes. meron ka meron ka bang kokolektahin or meron ka bang bibilhin na Gundam because of its looks lang? Walang sentimental value or something? Dumating ako sa ganung phase. around 2020, nung 2016 up to 2018. Kahit hindi ko pa napapanood yung series, basta maganda yung maganda yung itsura ng model kit, binibili ko. Maski mga Gundam na hindi ko ganun kakilala, binibili ko nung time na yun. Oo. Ako rin, actually ganyan din ako. Di ko pa napapanood yung Unicorn pero nagundahan ako sa itsura niya, so binili ko. I mean yung Unicorn RG. Yan, binili. Apa ba? Si Danju noon. Si Danju, hindi ko pa napapanood yung Unicorn, binili ko na kaagad. Pero eventually napanood ko naman. Yung yung Moon Gundam, di ko pa alam kung saan siya na napalabas. Pero maganda kasi yung itsura niya, so yun. Binili ko na rin. Maganda yung itsura kasi. Then ikaw, Migs, nagustuhan mo ba do you have pa ba parang would you also make time to customize a build or you want it straight build na lang as is na ako out of the box? Lagi ako out of the box kasi let's say I'm bad when it comes to customizing and let's say sabihin natin na hindi steady yung kamay ko pag nagpe-paint. So, talaga, I just build them out of dahil gusto ko out of joy. No. And gusto ko ring ma-challenge. Pero yun nga, pero not to the point na, i-customize ko siya. So, may mga kilala ko which is sobrang hanga ako sa patience nila. Talagang, they will take some time to paint and customize their model kits. Ako talaga straight build ako minsan nga or madalas nagde-dedicate ako ng half day to build an HG model, tapos pag MG 2 araw. Ako rin, may mga trip akong gawing straight build lang, tapos meron akong mga trip na talagang customize. Say, for example, itong Nobel Gundam na nabili ko, gusto ko kinostomize ko siya para maging Sailor Moon Gundam. Pwede. Basta kung hangga't kaya. Hangga't kaya ng time, di ba? Hangga't kaya ng time. Madali lang naman kasi siyang i-build eh. Saka kapag kunwari, kompleto ka na ng equipment and madali na eh. Kapag magaling talaga kahit paano magaling yung kamay mo kasi ako ang takot ko talaga nun is mabababoy ko to the point na nagsayang ako ng pera para babuyin ko yung sarili kong model. Yun din yung problema ko. That's why itong binili ko na na Nobel Gundam is bootleg. Bootleg version na mas mura. Pampraktisan muna. Speaking of, sige, mapunta tayo sa
bootlegs. What can you say about bootlegs na gunpla? Um, I'm not, I'm not in the position to Mm. siguro to provide feedback, pero syempre nasa kanya-kanya naman preference yan kasi ako talaga ever since puro banda yung binibili ko eh. Mm. So hindi pa ako naka-experience bumili ng ng bootleg ever. Mm. Pero may mga funny stories ako na narinig dun sa mga friends ko na nagko-collect din ng Gundam. Let's say for example, meron isa akong friend doon na bumili ng Wing Gundam from PT Hong Lee. So hindi daw sakto yung mga kabitan to the point na kailangan niyang i-glue yung pakpak ni Wing Gundam Zero para lang wag malaglag. Oy, shoutout pala kay Kevin, si Kevin. Supposedly kasama na dapat hindi na siguro tayo na lang muna ulit. Anyway, pag meron tayong siguro we will just dedicate another episode about Gunpla, then we can invite other people to talk about it. Siguro ako naman siguro for me bootlegs exist you can since they're much cheaper compared to the original. Affordable. It could satisfy my my itch for building and for also pang-practice na rin for customization. Hindi ako manghihinaya kung magkamali ako kasi dito, mura ko lang siya nabili. Mm-hmm. 'Di ba? Parang okay. Kasi bumili ka ng 8K tapos nabutas mo. Yun nga eh. Well, di ko lang sure kung gusto ko rin sumali sa mga build contest. Pero wala namang mawawala. Wala namang mawawala. Try. Oo, try lang nga. Pero alam mo yun, I just want to hone yung siguro skills. Siyempre, mahirap na sasali ka na wala ka ganong parang hindi ka yung skills mo medyo hindi pa ganun kahasa. But at least try to lang. And then, ang dami na rin namang Gunpla builders community, lalo na sa Facebook. So, and they are a lot of people are very generous to share their tips, kumbaga, kung ano yung paano nila ginagawa yung ganito. Say for example, kung wala kayong airbrush, hand paint, paano yung anong mga equipment na kailangan nyo, no? Kaya dito na marami tayong pinagkakagastusan para lang sa ganitong hobby. Basta try lang ng try. Wala namang mawawala kahit let's say hindi ka manalo or wala ka hindi okay yung first try mo kasi let's say for example ako dati nung kasagsagan ng Funko Pop sumali ako sa photo contest during Valentine's Day. So wala nag-picture sa akin noon as in nag-set up lang ako ng camera tapos kinunan ko yung sarili ko then funny thing nanalo. Diba? Wala na pong wala na mawawala. If you try, just try, diba? So, di parang, diba? Parang kung anuin mo, dito, kung titignan mo, diba? Parang, wala ka rin naman mararating kung di mo rin naman gagawin eh. Kung di mo rin gagawin, diba? Diba? Tama naman. Parang mo lang, gawa ka lang ng gawa, tapos yung mga backlog, i-lesson mo. Huwag ka mo nang bibilis. Oo. Nga eh. Sige. Kasi yung kabahuhon talaga, it's through experience. Hindi siya miraculously mapupunta ka ron. Siyempre kailangan mo muna ang journey. So yung kumbaga in the hard path. Yes. Wala naman instant eh. Walang instant, totoo. Yan. Sige, Migs, ano na lang ang final thoughts natin about collecting Gunpla and and the Gundam series itself? Ako sa Gundam series, siguro sa mga nagbabalak or interested na manood ng Gundam series, huwag kayong makikinig sa amin. Which is partially ito, huwag kayong makikinig sa amin. Kung ano yung gusto nyong series na tingin nyo magugustuhan nyo, panoorin nyo lang. And wala siyang ito na lagi ko sinasabi to sa mga nagko-collect ng comics.
hindi importante na papanoorin mo yung or nababasahin mo yung Amazing Spider-Man #1. Hindi rin importante na kailangan mong panoorin yung 1979 na Gundam. Mm. So, basta pumili ka lang sa tingin mo magugustuhan mo, you can enjoy it ng without worrying about yung continuity, which is yun nga, yung universal timeline, ibang timeline yun. Ibang So, timeline yun. Huwag mo masyadong isipin yun. Pero same din dun sa mga kung ayaw mo ng mga older series, Oo. huwag kang papaapekto na sabihin na uy, wala naman yan sa hindi yan kasing ganda nito, hindi kasi ganda. Yeah. Yan. So, doon ka lang sa gusto mo. Same din sa Gunpla. So sa Gunpla, kung ano yung gusto yung model na i-build nyo lang, tapos kung makaka-receive kayo ng feedback, hayaan nyo lang din kasi hindi naman lahat kasi like say for example sa mga community, pag nakita ng noob marks, i-judge ka na kagad, pati mo tinatanggal yung noob marks mo. Oo. Paano kung straight build yun na talagang kunyari first model kit mo. So syempre hindi ka pa ganun kahasa, and hindi naman lahat may time para mag sandpaper. Oo. And para talagang puliduhin yung gawing pulido yung Build. model kit. So kung ano yung ikakasaya nila, kung nakabuo sila ng let's say straight build, tas minsan let's say hindi pa pantay yung stickers, okay lang yan. Okay lang. Hindi naman walang tama or mali sa pagbibuild. Totoo yan. Gunpla is freedom, kumbaga. I mean, yeah, building Gunpla is freedom. Maraming nagsasabing builders ngayon. Actually, di ko alam kung kanino ko narinig yon. Basta may isang builder na nagsabi ng ganun nga. Well, for me, no, aka naman, ito, for Gunpla, i-enjoy nyo lang yung building experience kasi dito, yun yung dahilan kung bakit nyo binili yung kit model kit. It's because of the building experience. Hindi yung mismong plastic or yung whatever. The experience of building is what you're paying for that kit. Kasi dami mo ma-experience. Joy, excitement, tapos pag nawalan challenge, tapos pag nawalan ka ng naputulan ka ng peg, napapaisip ka paano mo siya i-repair, o kaya iiyak ka na lang ba dahil nasiraan ka ng part, o paano mo siya i-replace. Minsan pag pagkatanggal mo sa runners, biglang nawawala na lang. Kinukuha ng black hole or something, di ba? Pag binalas-malas ka pa, may factory defect. Na-experience ko yan. Hindi ko naman pwedeng ibalik kasi nakalas-kalas ko. Yun yung marami kayong may experience, and it's a very complicated but enjoyable ride, and you just enjoy the building experience, kumbaga. For me, and then for the Gundam series itself naman, no, beyond dun sa mga nakikita natin na cool mobile suits, yun nga, ito dito, nasabi na natin kanina that nagkakaroon tayo ng sentimental value dun sa mga kits natin because of what we have watched na rin na Gundam series, no? And yun nga, beyond those cool mobile suits, cool characters, let us not forget the lessons na ini-impart sa atin nung mga ng mga series na pinanood natin, na violence doesn't solve anything, wars could only just cause more harm than good, and ayan, ito, anything could be solved by just talking and settling the differences and building understanding, kumbaga. So yun, and hopefully guys, you find your building Gunpla builders community. Shout out sa mga binibilhan natin ng mga model ng Gunpla model kits dyan. Say for example, dito malapit sa amin si Hobby Ali.
sa may Muñoz. Wasabi Cats. Wasabi Cats. Wasabi Cats. Ayun. Baka siya sa Shopee, sa Lazada, kung saan na kayo bumibili. And also, sa mga kapwa niya na Sa collectors. Yun. Kasi ito dito, we also, the community itself is also a source of joy na ito dito. When you have accomplished build or dito, you get some inspiration because of the people na nakapag-build na ng ganitong kit, ganyan, and how they made it, how they made their customizations, but not, diba? So, yun. Yan. And that we end our episode. I think we could have more, we could talk about anything and anything more about Gunpla and Gundam. We'll just have another episode dedicated to it, and we'll also try to invite other people. Hindi lang kami mag-uusap about Gundam and Gunpla. We will try have other people who have other perspective about Gunpla and Gundam, the series. Yep. Yeah. Shoutout na lang kay Kevin. Shoutout kay kay Meets na alam kong looking forward sa mga Gundam episodes na gagawin natin. Ayan, Mig, sige. Kay Eugene. Kay Eugene. Na hindi na Eugene, sorry. Di ka nakapasama muna ngayon sa Anyway, sige. Shoutout, Migs. Bago tayo magtapos. Ayun. Sige, shout out sa mga patuloy na sumusubaybay ng channel. So I'm very happy na maraming nag-guest and marami ring sumusubaybay. And looking back 3 years ago, hindi ko ine-expect, hindi lang 3 years, 4 years. 4 years ago 4 years na tayo. Oo, na mag-e-expand ng ganito yung channel. So, nawala man ako na matagal. So, yung hard work ni Jomar, nagpe-pay off na. So, mas marami ng nare-reach siya and mas diverse ang topics and then maraming guests. So, sobrang nakaka-proud and sobrang nakaka-happy. So, Jomar, keep up the good work and more power sa channel. More power sa parang channel. For natin. me, I consider myself na dito, para akong consultant na guest. Di naman, ka pa rin naman, ikaw pa rin ang ang co-host natin dito sa sa channel na to. Actually, sabi ko naman di ko naman uumpisahan to kung wala ka di ba? Wala. Bagay. Oo. Tayo para kung si hindi joke lang, sasabihin ko sana ako si Darak. The final boss. Later on mapag-uusap tayo, papag-usapan natin about WrestleMania Buti ka pa kung mapupunod mo pa yung second day birthday ko yung second. Happy birthday. Kaya nakaliba ko doon, kaya mapanood ko siya. So yun. Ayun. Speaking of speaking of WrestleMania, we have WrestleMania watch party, WrestleMania Manila 2026 happening sa Gameville Shaw Boulevard. It's being organized by the Pinoy Community for Wrestling, headed by Mandy of the Pipecast podcast. And yun nga yun, part ito ng ating continuing promo na contest natin for at least alam ko sinabi sa akin ni Mandy, we're giving 2 all-in tickets for day 1 ng Wrestle Manila 2026. So yun nga guys, ang mechanics, simple lang yung mechanics, just watch this our videos. Nag-umpisa yung contest na yun dun sa episode natin with Jan Evander, which ngayon champion siya ng Metro Manila champion ngayon sa FPW. Kita ko nga kanina sa post ng FPW. Oo. So congrats to Jan Evander. And also congrats to the whole roster. Sold out yung pagsubok sa QC. Galing. Kailan ba natin makikita yung debut mo sa FPW? Malayo. Malayo. Hindi mangyayari yun. Okay na akong audience. Baka ikaw. Wala hindi nga ako makatakbo. Pag-bootcampin mo pa ako.
Baka tayo isang bump ka lang, ano, di na tayo makaano eh. Tatawag Hindi na na ako kagad, makatayo. tatawag na kagad ng medic eh. Ayan. Ayan. So, yun, mabalik tayo sa usapan. No? Yun. Ah, yun, basta mag-comment kayo dun sa video ni John Evander and also on this video, mag-subscribe kayo sa channel, follow our socials, at least 2 of our socials, either Facebook, Instagram, TikTok, or Threads. And, yun nga, huwag nyo kalimutan pala na kung mag-comment kayo dun sa video na to or dun sa previous video natin, huwag nyo kalimutan ilagay yung pangalan nyo or yung inyong handle sa Instagram or sa Facebook. Please, para at least naman, no? We're looking forward to give those tickets for you. And kasi dito, masaya manood ng watch party kasama ang mga kapwa mo wrestling fans. I guarantee it. Sobrang saya. Yun. And hopefully, Migs, ikaw rin makasama ka rin sa one of the upcoming watch parties natin sa ano. We'll see. Pero yung upcoming, may plans na eh. So, yeah. siguro by next time. By next time yun. Of course. Masaya manood. Actually. Ayan, for me, shoutout ko sa wife ko and siyempre, sa sa ating mga viewers and listeners ng ating channel, no. Of course, please don't forget to like this video, subscribe na rin sa ating channel, YouTube channel Geeks Out of Nowhere. Follow us on our socials. We have yan nga, sabi ko na, Instagram, Facebook, Threads and TikTok. Wala tayo sa X or sa Twitter. Kung meron man sa inyo ng message doon, scammer yun. Yan. And with that, we end our episode. Thank you very much for listening and watching. Together with Migs, I'm Jomar, and we are 1, 2, 3 Geeks Out of Nowhere. Geeks Out of Nowhere. Kailanman di tayo magsasabay dahil parati tayo may yun, may lag. May lag sa internet. Oo. Yeah, sige. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.